Lumito muna tayo. Ito yung 10 taong kulong. Ito ho, mga kababayan, yung sinasabi natin na 10 taon ang pagkakakulong ho, mga bossing. Ang hatol, naku, kawawa. Kaya lang ho, no? Panay kalokohan. Nahuli, nakita na, ayan, tumatanggap ng lagay. Basahin ko sa inyo, mga bossing, ex-LTFRB, no? Ayan, sabi diyan. Ex-LTFRB, sandali lang, nasan ba yung mga yun? Hinahanap ko Ayan. Ayan, Manila, Philippines, former Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, Executive Director Samuel Aloysius Hardin has been sentenced, no, by the Sandigan Bayan up to 10 years in prison for receiving 4.6 million in bribe, lagay, money from an applicant in exchange to the issuance of a certificate needed to operate public utility vehicle. Naku ho, nung isang araw, mga kababayan, engineer naman po yung naaresto at mismong panunuhol din ang dahilan kung bakit ho inaresto, mga bossing. At ito, huli na naman. Pambansang nanay survivor, shoutout sa iyo. Basahin ko pa. In a decision promulgated in August 14, the Court 6th Division found Hardin guilty of violating Republic Act 1319, the Anti-Graft and Corruption o Corrupt Practice Act. Grabe ho. Talagang kahit saan hong sangay ng gobyerno, merong mga corrupt. Kaya po hindi umuunlad ang ating bayan, mga boss Lagay dito, ganito, ganyan. Magnakaw sa bayan ng Pilipinas, magnakaw sa kaban ng bayan. Lahat na ho. Imbis na yung mga perang ninanakaw, no, galing po sa pondo ng bayan, imbis na po lahat iyon makakatulong para sa atin, umangat o muling umangat ang bayang Pilipinas, wala ho. No, nado-double black eye ho tayo, mga bossing. Bakit? Una, ninakawan ka na. Pangalawa, yung mga proyekto na ipinangako sa iyo, hindi pa din naman natuloy. Lalo na dyan sa mga flood control na ho yan, mga bossing. Di ba? Hardin was sentenced to 6 to 10 years in prison. He was ordered to surrender the entire 4.6 million to the Sandigan Bayan and was perpetually disqualified from holding public office. Filed by the Office of the Ombudsman 2023, the case stemmed from Hardin alleged act of demanding and receiving 4.6 million from Michelle Sapangila in exchange for helping her secure a certificate of public convenience and route, no, measured in capacity with the requirements operation and public transportation. Dapat ho, mga kababayan, yung mga korupsyon na ganito ang masugpo. Matapos, nandiyan na po si Sir Simply Talkies. Shout out po at pakisuportahan ninyo ang kanyang channel. Sabi ni Fidel, Tessie Dungog, Sir Mark, curious lang ako. Why are you calling Baste Barbie? Is something you knew that we don't know? Umpisa pong tinawag ng mamamayang Pilipino si Baste dahil nga po doon sa pagkakatakbo Di ba? Hahamon-hamon. Nung naghamon, nung pinatulan, ayun, tumakbo, papuntang Singapore. Ano tawag doon? Ay, Barbie, takbo na. Di ba? Dati kung dumidepensa si BBM sa mga DDS troll, pero ginawa niya kay General Torre. No way, sabi ni Macmac 143. Ngayon ho, mga bossing, no? Nakikita ho natin na ito pong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay talagang pilit gustong masugpo itong mga corrupt, no? Pilit gustong matapos po yung mga
tao sa gobyerno na wala pong ibang ginawa kundi magnakaw sa pondo ng bayan. Yung isa medyo nakatakas ho ng konti. Bakit to, mga bossing? No? Yung isa, pa-impeach na dapat eh. Kaya lang po, nagawa nila ng paraan. Take note kaya po nahinto, kaya po naka-archive, kaya po naka-delay, or kaya po stop yung sa impeachment ni Inday Sara Duterte, ay dahil po daw doon sa teknikalidad. Mali daw po yung proseso na ginawa ng Kongreso. No? Kumbaga, may 1-year ban na magpapasok ng susunod na impeachment, pero ang sinasabi nila, multiple impeachment ang ginawa nila. Yun lang po ang dahilan, mga bossing, kung bakit naka-archive at kung bakit nadidelay yung impeachment. Pero hindi po sinabi o wala pong depensa silang nasabi o nagawa o naipakita na hindi nagnakaw sa pondo ng bayan ang Vice Presidente. No? Kaya po yung pagpupunyagi, pagsasaya po ng mga DDS, hilaw ho, mga kababayan. Hilaw, mga bossing. Bakit? Hindi naman nila naidepensa ang Vice Presidente kung talagang hindi nagnakaw. Biruin nyo, 16 yung lawyer. Ano ang sabi lang? Dismiss po natin yan. Kasi po, mali yung proseso nung kanilang pagpasa ng impeachment. O, di ba? Sabi ni Sir Henry Victorio, kailangan talaga, Boss Mark, na makulong na yung mga corrupt officials na yan, lalo na sa mga DDS. O, di ba? Nakikipag-away si sabi ni Gerald Evans, nakikipag-away, hindi ko nababasahin. Yung mga DDS na nandyan, isang bagsak naman, isang bagsak, yung mga sulid-sulid natin, isang ganyan. Isang kamao, sabay-sabay tayo, isang kamao, tapos sabay sulid, tapos kulay green na heart, i-komento natin. Para maging masaya naman yung mga DDS, kawawa naman, ngayon, sabi ni Gracious Grace, gandang umaga. Ayan, sulid! Sabi ni Manolito Enriquez, sulid! Bakit ba tayo ganyan, no? Kasi mga kababayan, itong mga DDS, biruin nyo, 33 minutos na tayong nagsasalita dito. No? At lahat po ng sinasabi natin, patungkol po o galing po mismo doon sa mga mainstream media. No? So sa madaling salita ipapaliwanag ko lang at re-reactionan ko lang, mga bossing. Pero dahil nga po hindi maidepensa ng mga DDS yung mga idol nila. Kaya ang tatype na lang niya mga yan, basta sulit pa din kami. Basta sulit pa din kami. Walang maipakitang depensa. Anyway mga bossing,